Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat po ng Ephesians, yung ating pong series on the book of Ephesians. Nasa chapter 4 na po tayo ngayong araw at ito pong chapter 4 ay pinamagatan ko pong Walking Worthy of Our Calling in Christ. Ephesians 4, 1-16 po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. So bilang pasimula ng ating pag-aaral, dalangin ng aking puso na nasa mabuti po kayong kalagayan at ang inyong mga sambahayan ay nasa maayos naman pong kalagayan. Ang atin pong mga talata, samahan po ninyo ako at atin pong basahin. Ephesians 4, 1-16. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is over all and through all and in all. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. What does he ascended mean, except that he also descended to the lower earthly region? He who descended is the one who ascended higher than all the heavens, in order to fill the whole universe. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Pagpalain ng ating Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pag-aaralan. Sa mga sanay na po sa Tinig ng Pag-asa, alam nyo how we discuss biblical truth, we discuss it one verse at a time. So tingnan po muna natin ang theme ng Ephesians chapter 4, 1-16. Ganito po ang ating tema. The theme is unity, maturity, and ministry in the body of Christ. Ito po ang nilalaman, ang theme ng ating mga binasang talata. Sa araw pong ito, we are diving into the second portion of the letter of the Apostle Paul to the Ephesians. Gaya po ng aking nabanggit, the first three chapters, chapter 1, 2, and 3, speaks about doctrine and theology, and that is what we discussed sa mga previous broadcast natin sa TNT. And then, we will now start to the second half of what the Apostle wanted to give to the Ephesians. And this is now the practical teaching o yung tinatawag na papaano mamumuhay bilang mga Kristiyano. The first part, the Apostle Paul speaks of orthodoxy, while the second part, the Apostle Paul speaks about the orthopraxy. Ano bang ibig sabihin nito? Well, on the second part, the Apostle Paul exhorts the believer in Ephesians to live in a way that reflects our calling in Christ.
And after laying down yung rich doctrine and theology sa first 3 chapters, Paul now shift to the practical applications. Kaya kung atin titingnan, ang puso ng Christian living, orthodoxy, right doctrine, will lead to orthopraxy, right living. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Kaya si Apostol Pablo, matapos niyang ituro ang doktrina, ituro yung theology, paano tayo naging kabahagi ni Kristo, paano ang Panginoong Hesukristo yung nagliligtas, paano tayo naligtas, dyan po sa Epeso natin yan mababasa. Yung daan ng kaligtasan, papaano yung way of salvation, malinaw na po na ating pinag-aralan yan sa unang 3 chapter. Ngayon, sa next 3 chapters naman ng Ephesians, ituturo ni Apostol Pablo paano ang mga Kristiyanong iniligtas sa biyaya ng Panginoon ay dapat mamuhay din sa biyaya ng Panginoon. Orthodoxy, right doctrine or right teaching, leading to orthopraxy, right living. Can we say amen to that? Kaya tama po yung pagtama ang turo, tama rin ang buhay. Parang tubo yan. Ang tubo, matamis yan. Pag matamis ang puno, matamis hanggang dulo. Amen? So hindi po pwede na ang turo ay tama, mali ang buhay. Ito po hypocrisy. Ganun po ang turo ng mga Pariseo at mga eskriba. Tama yung turo, mali naman yung kanilang practice. Kaya hindi uubra yon. At tandaan po nyo mga kapatid, kahit gaano kagaling ka sa theology, kung ang buhay mo naman wala sa ayos at hindi ayon doon sa theology mo, anong klase yun? Ang tawag ni Jesus doon ay hypocrisy. Ano po? So kaya let us dive into our study at tingnan po natin kung anong mga paalala ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Epeso. At we will start with verses 4 o chapter 4 verses 1 to 3. At ang unang punto na nais kong bigyan ng diin ay ito, the call to walk worthy. The Apostle Paul is challenging the believers in Ephesus to walk worthy of our calling. Alam niyo mga kapatid, kailan ba natin nagagamit ang pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan? Bahagi yan ng 10 Commandments. Thou shalt not use the name of God in vain. Kailan bilang Kristiyano, ang pangalang ito na taglay-taglay natin ay ating nagagamit ng walang kabuluhan. Tayo na nagpapakilalang Christian, believers of the Lord Jesus Christ, paano natin nagagawa na ang pangalang taglay natin ay gamitin natin ng walang kabuluhan? Kailan? Ang sagot, kapag tayo'y hindi nagiging totoo sa ating pamumuhay. Kapag yung ating professions, yung pahayag ng ating mga labi ay hindi tumutugma sa ating pamumuhay, we put the name of God in vain. Kaya dito, mahalagang paalala ito ni Apostol Pablo na yung mga natutunan nyo sa akin sa first 3 chapters ay ipapamuhay ninyo. Ito po yung nilalaman ng susunod na 3 chapters. Ano po ang sabi ng unang 3 talata? As a prisoner of the Lord, for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Sa ibang translation sa ESV, ang sabi ron to walk worthy of the calling you have received. Pero mas gusto ko po yung ginamit sa NIV na live a life. Wala na pong paligoy-ligoy. Wala na pong ibang metaporang ginamit kung hindi yung mamuhay kayo ng karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo. Be completely humble at in-enumerate ni Apostol Pablo, ano ba yung worthy calling na yon? Ano ba yung uri ng buhay na dapat ipamuhay bilang mga Kristiyano? Sabi po niya sa verse 2, be completely humble, gentle, be patient, bearing with one another in love, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ano pong paliwanag? The Apostle Paul writing from prison,
And he urges believers to walk. A metaphor for daily conduct. Sa ESV nga po, ESV yung English, standard version, ang ginamit ay walk. Pero sa NIV, ang ginamit live a life. So wala nang metapora, mamuhay kayo, lumakad kayo, parehas lang yon ng karapat-dapat na uri ng buhay for your daily conduct. At bilang mga Kristiyano, that is the challenge. And then, we may ask, how? Paano? Yung worthy dyan, the word worthy doesn't mean earning salvation by living like that. Huwag niyo ipagkamali na para makamit yung kaligtasan, kailangan tayong maging completely humble, maging gentle, maging patient, maging yung forbearance ay ganun. No. Kundi iyan ay bunga ng ating kaligtasan. Kaya yung karapat-dapat, yung worthy dyan, doesn't mean earning salvation, but living in a way that reflects the gospel's transforming power. Kasi ang totoo mga kapatid, yung na kay Kristo, hindi pwedeng hindi magiging bagong nilalang. Yung na kay Kristo, hindi po pwedeng hindi mababago. And we know all of those examples in the Bible. Zacchaeus, no? Peter, Paul, no? Lahat ng mga tinawag at nakita nating mga example sa Biblia. Lydia, the Samaritan woman in the Jacob's well, lahat yun mga kapatid, nang kinatagpo ng Panginoon, binago rin sila ng Panginoon. And their lives were never the same again. So, the next question na pwede nating itanong, paano ba? Paano ba mamumuhay ng worthy? No? Sabi diyan, I urge you to live a life worthy of our calling. But how? That is the big question. Sabi ni Paul, with humility. With humility means recognizing our need for grace. Hindi mayabang. Ang akala po ng marami, doon sa mga naniniwala doon sa doktrina ng grace, doon sa naniniwala sa doctrine of election, doon sa mga nasa reform side of theology, ay yayabang naman yung mga reform na yan. Bakit? Kasi sinabi nila sila yung elect. Paano naman yung mga hindi elect? Yun ang laging contention eh. Kaya yung mga elect na yan, sila'y mayayabang, sila lang ang pinili. Pero mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit itinuturo ni Apostol Pablo na dapat tayo bilang mga pinili ng Diyos ay mamuhay saan? Sa humbleness. Na dapat nating makita na kung sa kaligtasan nga, Diyos ang nagligtas at tayo'y pinili hindi dahil sa kahusayan at kagalingan natin, ma-recognize din natin na hindi tayo makakapamuhay ng worthy to that calling without the grace of God. We need to recognize that we need God and we need His grace to pursue. Amen? Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya, ba't ganun? Yung mga bagay na ayaw ko, yung pa rin nagagawa ko. At yung mga bagay na gusto ko, hindi ko magawa. Merong meron pong tinatawag na struggle. And that struggle is real. Marami po ako naririnig na patotoo kung kailan ako naging malapit sa Panginoon. Doon naman, ang dami kong problema, ang daming struggles, ang daming pagsubok. Kaya para mapagtagumpayan yan, mga kapatid, let us humble ourselves to the Lord and recognize our need for grace. Binanggit din ni Pablo yung word na gentleness. Ano ba yung gentleness? Yung gentleness ay meekness, hindi weakness. Ano po? Gentleness is meekness. Hindi po ito weakness. Na para tayo magmukhang kalugod-lugod sa Diyos, ay hindi lang tayo mag-humble, kundi magpakahina. Hindi ganon. Ano po? We need to be strong in the Lord. Yun po ang laging challenge sa atin. Because we will experience trials, difficulties, but we need to we need to fight those trials, temptations, and problems of life with humility and gentleness.
Binanggit din ni Pablo ang patience and bearing with one another in love, especially when it is difficult. And eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. A unity we already have through the Spirit and must preserve that unity. Amen? Now, ang tanong, how can we apply that? So in application, let us live in a way that reflects the grace you receive. Take note, we don't earn our calling. We don't earn it by walking worthily. We walk worthily because we receive the call. We are graciously called. Tama? Hindi pwedeng mauna yung itlog sa manok o yung manok sa itlog. Ano ba una? Kailangan mauna ang pagkatawag para tayo makatugon, no, ng may kabanalan sa tawag. Amen? So the unity of the church depends not on everyone being perfect. No one is gonna be perfect. But on how we treat one another with grace, with patience, and with love. And take note that unity in the church doesn't happen automatically. It takes intentional effort through peace, humility, love, and patience to guard what the Spirit has created. Kaya ang simbahan na patuloy na lumalago sa kanilang pagkaunawa, ang iglesyang nagmamature, nakikita nyo yung unity nila sa simbahan. Nababawasan ng chismisan, nababawasan ng inggitan, kasi po nakafocus na ngayon hindi sa kanilang mga gusto, hindi nakafocus sa kanilang mga emosyon, hindi nakafocus sa kanilang mga pansariling kagustuhan, kung hindi ang layunin ay mabigyang kaluwalhatian lagi ang Diyos. Ito ang barometer ng simbahan, mga kapatid. Madali nyo naman malaman kung ang simbahan ninyo ay makasarili. Madali namang malaman kung ang simbahan ang laging focus ay yung damdamin ninyo, emosyon, at yung mga personal na kagustuhan ng mga tao. Mag-gauge nyo yan sa dami ng mga pagkakampi-kampi, chismisan, at mga kung ano-anong isyung personal. Pero pag nalelesen at nababawasan ang mga bagay na yon, makikita nyo, sa lang ibig sabihin, nagmamature na ang simbahan, hindi na pampersonal na kagustuhan ang nasusunod, wala nang reklamo tungkol sa, ang pangit ng tugtog, ang ingay, ang init, yung mga ganon. No, hindi na yun masyadong pinapansin. Bagamat, totoo, there was a time sa amin sa Winnipeg, Unida, nasira aircon namin. Nakita ko mga miyembro nagpapaypayan. Pero habang nakikinig, habang nananambahan, paypay sila. Mainit nga naman Pero never na namin naririnig, ano ba yan? No, hindi nyo naman inaasikaso yan, paggawa niyan. Wala nang ganon. Sapagkat naiintindihan nila na wala namang may gusto ng mga bagay na yon. And the maturity of the members of the church will be the catalyst para sa pagkakaisa ng mga kapatiran. Take note, unity doesn't happen automatically. Iba-iba tayong kultura. In fact, dito nga po sa Epeso, sinasabi ni Apostol Pablo itong bagay na ito dahil alam ni Apostol Pablo, itong mga Ephesians believer na sila ay mga Gentiles, ma-ostracize. Sila po ay mapapersecute kahit na nga ng mga mananampalataya, fellow believers nila na mga Hudyo. Pero ang sabi ni Pablo, let us maintain the unity and peace of the body. So, to illustrate this, think of the orchestra, mga kapatid. Diba yung orchestra? Different instruments but one melody. Different instrument but one melody. If one plays out of tune, the whole piece suffers. Amen? Alam niyo po ba? Huwag niyo akong tatawanan, pero at one point, naging member ako ng choir. Ito po, National Choir. Kumanta kami sa Luneta, sa isang gathering doon. At kinanta namin yung Hallelujah Chorus. Ito po. At alam niyo, mga kapatid,
Habang kinakanta yung Hallelujah chorus, di ba meron doon sa dulo na forever and ever, forever and ever, Hallelujah, Hallelujah. Di ba? Marami yung ganun eh. Merong isa, nakatabi ko pa mismo, sumobra ng isang forever. No? Siyempre, rinig na rinig siya, hindi nagbabasa, hindi titingnan yung nota eh. Nako mga kapatid, katabi ko. Pagkatapos, nung sumobra siya, lakas-lakas ng boses niya, tenor kami. Naku po, yung mga tao sa akin nagtinginan. Parang ako ang pinagbibintangan nilang kumanta nung sobrang hallelujah, forever hallelujah. Naku, hiyang-hiya ho ako. Hindi naman ho talaga ako, yung katabi ko ho yung nagkamali. Pero parang sa akin sila lahat nakatingin at ako ang pinagbibintangan. Simula nun, di na ako sumali sa choir. Sabi ko, yung akustasyon na hindi naman ako pero ako yung napagbintangan. But later on, umami naman yung yung katabi ko na siya yung nagkamali. Pero minsan mga kapatid, meron lang isa na sumablay ang tono na dadamay na ang buong choir. And so it is with the orchestra. And so it is with the church. In the church, we must be in harmony, each contributing while preserving unity. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang unang tanong ko are you walking in a way that reflects the grace you received? Importante ang mga bagay nito. Now, tingnan natin yung foundation of unity. Ano ba ang pundasyon ng pagkakaisa? Binanggit ito ni Apostol Pablo sa Efeso 4:4-6. Ephesians 4:4-6. Sabi ni Paul, there is one body, one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Ito ang pundasyon ng pagkakaisa. Dito tayo dapat nagkakaisa. Anong paliwanag nito? The Apostle Paul lists 7 ones that form the foundation of our unity. Nagkakaisa tayo dapat, una, meron tayong isang katawan, isang iglesia. Hindi maraming iglesia. Ang iglesia ni Kristo, isa lang. Bagamat maraming mga denominasyon, maraming mga simbahan, maraming iba't ibang lugar pinaglagyan ng Panginoon sa buong mundo na atin pong ginagalawan, iisa lang ang katawan ng Panginoon. At meron lang iisang Espiritu. Merong Holy Spirit na kumikilos sa katawan. May one body and there is one Spirit moving in the church. Meron lang ding isang pag-asa ang iglesyang ito. Ang pag-asa ng iglesia hindi nakasalig sa material na bagay, hindi sa palakihan ng denominasyon, kung hindi ito ay nasa eternal life na ibinigay ni Kristo. Hindi sa material na bagay na meron tinataglay ang mga simbahan ngayon. There may be churches, tinatawag nilang mega churches, merong napakaliit na nandun sa mga probinsya at rural areas, pero nevertheless, we are all part of that one body. Isa lang ang pag-asa natin. Pag tayong lahat namatay, lahat tayo pupunta sa langit na ipinangako ng Panginoon. Hindi yung malaking simbahan pupunta sa dobling langit at yung hindi masyadong malaki sa maliit na langit. Walang ganon. Isa lang ang ating pag-asa. Kaya matalino ka, kaya mayaman ka, kaya ano pang buhay mo, pag namatay ka, kay Kristo ka paparoon kung ikay mananampalataya. That is our hope. Amen? And we have one Lord. Si Jesucristo lang ang Panginoon. Siya ang dapat maitaas sa iglesia. Siya ang dapat mabigyan ng parangal at ang laging hinahanap ay ang kanyang kaluguran. Those are the foundations. And the Apostle Paul added faith. Faith in what? In the gospel. Yung gospel, isang pananampalataya sa ebanghelyo. Hindi po pwedeng maraming ebanghelyo. There is only one way to God, and that is Christ. There is only one way to the Father, the Son, the Lord Jesus Christ. Hindi maraming daan. Isa lang.
Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit para ating ikaligtas ang Panginoong Hesukristo lang. Meron lamang isang bautismo. We only have one public identification, and that is with Christ. We should be first identified with Him. And we have one God, the Father, the sovereign over all. Iyan ang pundasyon ng pagkakaisa. Non-compromise yan, mga kapatid. Hindi natin ikinokompromiso ang mga doktrinang yan. One body, the church, the doctrine of the church, the doctrine of the Holy Spirit, the doctrine of salvation and eternal life, the doctrine of the Lord Jesus Christ, the doctrine of the gospel, the doctrine of baptism, and the doctrine of God's sovereignty. Non-compromise yan. At iyan ang dapat nagbubuklod sa lahat ng mga alagad ng Panginoon. Amen? We may disagree on some trivial matters. We may discuss some trivial matter. We may be in contention with some trivial matters, but none should compromise those foundations. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo na dapat dyan tayo nagkakaisa. There is one body, one spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Tingnan natin, mga kapatid, and look at it verse by verse. Magandang pag-aralan. 1. Ephesians 4:4. There is one body, one spirit. Anong ibig sabihin? One body refers to the church, the body of Christ. 1 Corinthians 12, bagamat katawan ay isa, napakaraming bahagi. Iba't iba ang parte. Despite many members, believers form one spiritual body. Amen? We have one spirit. It is the Holy Spirit who indwells all believers and unites them. The one that is uniting us is the Holy Spirit. We have one hope, and that is pointing to the shared future hope of eternal life and the fulfillment of God's promise. Saan galing to? This hope comes with our calling in Christ. These three elements, body, spirit, and hope, emphasize the spiritual unity already given by God. This is something that we did not create, but something we are called to maintain. Tandaan natin, this three was given by God. It is not something that we created. It is something that we are called to maintain. We need to maintain the unity of the body, though it has many parts. We need to maintain to maintain the acknowledgement that there is a spirit that indwells among believers, that it is the Spirit who unites us, and the hope that of eternal life, the fulfillment of God's promise. Let us go to verse 5. One Lord, one faith, one baptism. Anong ibig sabihin? One Lord refers to Jesus Christ as the head of the church. Ephesians 1:22. All believers confess Him as Savior and King. Romans 10:9. One faith is the common belief and trust in Christ that all Christians share, centered on the gospel. And one baptism symbolizes our union with Christ and entry into His body. It is a public profession of faith and a sign of spiritual washing and new life. So, this verse, mga kapatid, anchor our unity. Amen? Verse 6. Verse 6, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. One God and Father of all emphasizes the sovereignty and fatherhood of God. Ang Ama ay Ama, sa Kanya tayo nananalangin sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Siya ang source and sustainer of all things. Overall shows His supremacy. Kapag narinig natin yung overall,
who is over all. Ano ibig sabihin? Meron ba siyang hindi sakop? Meron ba siyang hindi napapangibabawan? Meron bang isang bagay na mas mataas ka sa kanya? Wala. He is over all, through all, and in all. Over all shows His supremacy. And through all speaks of His providence and His sustaining power in all. In creation and in the church. Amen? Kaya yung in all shows His indwelling presence, especially among believers. Kaya ang mga talatang ito anchors our unity in God the Father, the ultimate foundation of our oneness as spiritual family. Take note, kaya tayo nagkakaisa dahil sa mga bagay na ito at ito dapat ang pundasyon ng ating unity. Hindi tayo na-unify dahil magkakamag-anak tayo. Hindi tayo na-unify dahil magkababayan tayo. Kasi po kami dito sa Winnipeg, halos magkakababayan kami dito eh. Ang mga members ng Winnipeg Unida, mostly taga Cavite. Yung mga members ng Winnipeg Unida, mostly magkakamag-anak. Ngayon po, magkakumari na. Ngayon po ay magbabalai pa. No, magka-interconnected. Pero take note, hindi yung affinity na yon ang mag-unify sa bawat isa. It is only what the apostle said as the foundation. Yun pong ating pong binanggit dyan na foundation, 7 ones. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father. Yun ang pundasyon ng pagkakaisa ng iglesia. So take note, our unity is not built on preference. It is not built on culture. It is not built on tradition. It is not even built on affinity. But it was built on this eternal, unchangeable 7 ones that the Apostle Paul mentioned sa Ephesians chapter 4. Amen? Now let us go to the next. Third point, Christ's gifts for ministry. Binigay niya ang iglesia at ang pagkakaisa nito. Papaano magkakaisa ang iglesia? Nagbigay ang Diyos ng mga kaloob sa iglesia. Ephesians 4:7-12, but to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. Take note na ang pamumuhay ng iglesyang ito sa kabanalan ay biyaya pa rin ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, ang bawat isa ay binigyan ng biyaya according to given as Christ apportioned it. This is why it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. What does He ascended mean except that He also descended to the lower earthly regions? He who descended is the one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Anong paliwanag dito mga kapatid? 1. Though we are unified, we are not uniform. No? Bagamat we are founded on the 7 ones na binanggit ni Paul na tayo nagkakaisa, pero take note, diversified tayo. Hindi tayo uniform. Walang isang taong pareho. Amen? Meron lagi tayong pagkakaiba. Walang pareho ng fingerprint. Walang pareho ng iris ng mata. Kahit na ho magkakamukha at isang lahi, walang identical na identical. Though we are unified, we are not uniform. Christ has distributed gifts to each believer. May kanya-kanya tayong pagkatao, therefore binigyan din tayo ng kanya-kanyang kakayahan, kanya-kanyang talento, kanya-kanyang espiritual na kaloob. And Paul refers to Psalm 68 to describe Christ as the ascended King who gives gifts to His people.
And gifts include, ano yung mga unang ibinigay sa iglesia? Nagbigay ng apostol, nagbigay ng propeta, nagbigay ng ibanghilista, nagbigay ng pastor at guro. Verse 11. Sabi sa verse 11. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, teachers. Christ gave people as gift to the church. And these are offices or roles. Kaya mga kapatid, bilang bahagi ng iglesia, kung meron mang isang kaloob na dapat ninyong kilalanin na bigay ng Diyos sa iglesia, ay ang inyong mga pastor. I am not speaking here because I am a pastor. Pero mga kapatid, pag hindi ninyo kinilala ang inyong pastor bilang kaloob sa inyo ng Diyos, wala po kayong papakinabangan sa pastor. Pag kinilala nyo lang ang pastor bilang isang hired, binabayaran, inuupahan para mag-entertain sa inyo kada linggo, kayo na po yung pinakakawawang iglesia. Sapagkat ang tunay na iglesia, kikilalanin ang kanilang mga manggagawa bilang kaloob ng Diyos. At may layunin ang bigay na ito ng Diyos. Let us look at it po. So ano yung role at ano yung function? Yung apostol, sila yung eyewitness to the risen Christ, the foundation of the church. Bilang foundation of the church, ano ba yung pundasyon? Sila yung una. Pag magtatayo ng bahay, ano inuuna? Pundasyon. Kaya ang unang ibinigay ng Diyos sa iglesia ay apostles. Sila yung mga eyewitness sa pagkabuhay ng Panginoon. Sila yung nakasaksi sa life, death, and resurrection of Jesus. Kaya sila yung naglatag ng pundasyon. At tayo, mga kapatid, magtatayo saan? Sa pundasyon na kanilang itinayo na. Doon tayo magtatayo ng pader, ng poste, at doon sa mga poste at pader na yon, doon natin ilalagay yung bubong, lalagyan ng bintana hanggang sa mabuo yung iglesia. Pero hindi na tayo gagawa uli ng bagong pundasyon kasi may pundasyon na at yon ay ang mga apostol. Kaya po naniniwala tayo doon sa doctrine ng cessationism Kasi yung mga ginawa ng mga apostol, katulad ng mga himala, ng mga pagpapagaling sa karamdaman, at yung pagbuhay ng patay, yung mga yon, speaking in tongues, yun ay foundation lang. Ginawa yung mga yon to establish the foundation. Ang mga alagad nagpakita ng mga ganon to establish the foundation. Pero pag na-establish na, kailangan pa ba yun? Kaya ngayon mga kapatid, puro manloloko na lang yung nagpapakilalang apostol. Puro manloloko na lang at bulaan yung nagpapakilalang mga apostol na kailangan pang magtayo ng bagong pundasyon na itayo na. Kaya dahil na itayo na, hindi na kailangan niya speaking in tongues. Hindi na kailangan niya mga miracle healing na yan na bubuhay ng patay. Kung meron man yan ngayon na magkakaroon meron ikang healing worship. Ano yun? May healing worship. Tanong mga kapatid, hindi ba kayo nai-scam ng mga healing worship na yan? Ng mga JIL, ng mga Pentecostal na yan? Na every week meron silang healing worship. Tanong, meron ba talagang gumaling pagkatapos gumaling doon sa stage, dinala nyo sa doktor at sinabi ng doktor magaling na? Linggo-linggo kayo niloloko pero nagpapaloko naman kayo. Wala na noon. Dahil ang apostol ang nag-establish noon. Isa lang ang foundation. Then the prophets, ano yung prophets? Spoke God's word, especially in the early church. Wala pa kasing scripture noon. Wala pang written word noon. Kaya anong nangyayari? Nangungusap ang Diyos sa mga taong kinakasihan ng kanyang espiritu through the prophets. Ngayon, meron ng written word. We have the Bible. Naniniwala tayo sa sola scriptura na ang salita ng Diyos ang otoridad sa pangangaral ng ebanghelyo at sa ating pagkaunawa at paglago. Pag may lumitaw pang propeta ngayon at kung ano-anong pinagsasasabi, bulaan yun. Hindi na yan kailangan. Naibigay na yan sa church. Amen?
We don't need new revelations. Kaya pag meron tatayo sa simbahan nyo, ito pinasasabi ni Lord. Na-sense ko, this is what the Lord says. Layuan niya. Albularyo yung manghuhula yun. Pero hindi yun sa Diyos. Kasi po, kumpleto na ang Bible. Why do we need those people? Kaya, foundation yan. No? Ngayon, what about the evangelist? Iyan po ay mga preachers of the gospel. Hindi yan tumigil. Kaya nung natapos ang mga apostol, natapos ang mga propeta, ang nagpatuloy ng gawain ay ang mga ebanghelista kasi isinugo na sila ng Panginoon to preach the gospel to all the nations. Evangelist na po ngayon ang gagawa nito. At ang lahat ng mga mananampalataya dapat ebanghelista. Amen? We should preach the gospel of the Lord. Yung tinanggap mo, yon ang ibabahagi mo. At binigyan tayo ng Diyos ng mga ebanghelistang ito, kaya ang ebanghelyo ay nakarating sa bawat isa sa atin. And then sa ngayon, shepherds and teachers. Kaya dapat kung anong meron sa loob ng simbahan, dapat meron kayong pastol at meron kayong guro. Pero itong pastol at guro, synonymous ito. Leaders who feed, guide, and instruct the church often seen as one office. The pastor should be a teacher. Amen? Kaya pag ang pastor ay hindi niya kinikilalang siya'y teacher, na-miss niya yung office, na-miss niya yung role. Ang office, shepherds, and teachers. Yan dapat ang meron sa mga simbahan ngayon. Hindi life coach. Hindi entertainer. Hindi clowns. Hindi mga, ano tawag doon? Yung encouragers. O yung, ano ba term ginagamit doon? Mga makabagong pastor-pastoran ngayon na tatayo sa pulpito kagaya. Anyways, I hope you understand what I am saying. What the church really needs right now are leaders who feed, who guide, and instruct the church. Yun ang role ng shepherd, function rather ng shepherd and teachers. Now, anong purpose? Anong purpose of this gift? The purpose of this gift to equip the saints, build up the body, and mature believers for ministry. Think of a church as a body. Each member has a role. Ears, eyes, hands. If one failed to function, the body is weakened. So Christ gave us gift not to hoard, but to serve. Amen? Kaya, mahalagang maintindihan. Now, bilang question, are you using your spiritual gift for the building up of the church? If you have a gift of shepherding, if you have a gift of preaching, though it is a Christian basic role to preach the gospel, actually, mga kapatid, tandaan nyo, yung evangelism or evangelist being an evangelist, hindi nga yan gift eh. Yan po ay Christian basic role. Ano ibig sabihin nun? Kapag ikay na born again, ikay pinili ng Diyos para sa kaligtasan, you have good news in you. And that good news should not be hoarded. It should be served. It should be used. It should be shared. Amen? Pero hindi natin maiaalis na merong mga taong gifted in terms sa pagpapaliwanag, gifted sa pagsasalita, kasi hindi naman lahat pare-parehas magsalita eh. May mga kanya-kanya tayong kahinaan. No? May mga kahinaan sa grammar. No? May kahinaan sa pagsasalita. No? Gaya ni Apostol Pablo, ni Moses. Sabi niya, siya bulol. Sa panahon natin, may mga taong walang R. No? Yung letter R. Nakakarinig po ba kayo? Yung parang maiksi ang dila, walang R. Mahirap yun. No? Sa pastor, mahirap yun. Pero
hindi iyon ang kahinaan eh. Hindi yun dapat mag-deter para hindi tayo mangaral. Ang importante, mga kapatid, magamit tayo sa ministeryo. At may purpose po ang pagkakaloob ng mga gifts na yan. And the purpose is to equip the saints, build up the body, and to make the believers mature for ministry. At role ito ng mga pastor, talagang maihanda ang mga kapatiran sa gawain ito. Amen? Now, point number 4, what is the goal? The goal is maturity in Christ-likeness. What is the goal of God by giving these gifts? Ano bang purpose? Ba't ibinigay ang mga kaloob na ito? Para ang lahat ay mag-mature at maging kawangis ni Kristo. Ephesians 4:13-16. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the winds and blown here and there, by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, in verse 15, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds up in love as each part does its work. Amen? Ang ganda po eh. Ang layunin po ng pagkakaloob ng mga gift na ito ay para sa maturity and Christ-likeness of the believers. Amen? So to explain, the goal of all ministry and unity is maturity. Kung tayo nagkakaisa sa mali, mali pa rin ang bunga nito. Katulad ng Tore ni Babel, ang mga tao ay nagkaisa pero nagkaisa sa mali. Pero kung tayo magkakaisa at ang pundasyon ng ating pagkakaisa ay yung mga bagay na binanggit, yung 7 ones na binanggit ni Apostol Pablo kanina, dadalahin tayo nito saan? Sa paglago. Amen? We are to grow in doctrine, in discernment, and love. The Apostle Paul warns against spiritual children tossed by false teachings. Pag ikay nag-mature, di ka na kayang dalahin yan. Pag ikay nag-mature, you will distinguish error from the right teaching. You will be able to distinguish kung ano yung false teaching at yung mga tamang teaching. Hindi ka na madadala ng mga yan. So instead, we must speak the truth in love and grow up in Christ, which is our head. So every part of the body must be working properly for the body to grow in love. Amen, mga kapatid? Anong biblical example nito? Biblical example nito sa Acts 2. Yung early church functioned this way. They have unity in doctrine, they have mutual care, and using their resources and gifts to serve one another, and they became witness to the world. Yan ang biblical example. Imagine niyo yung unang iglesia, di ba? They shared their resources to everyone. Walang nagugutom. They have that mutual care, and they have one belief. Hindi sila matatangay ng ibang mga katuruan. Kaya sa modern illustration na ito, a team of rowers must row in synchronicity. If one rows out of rhythm, the boat loses speed and direction. So it is with the church. We must grow together under the Lord Jesus Christ. Amen? That is the goal. To grow in unity. Kaya bilang iglesia, dapat ang concentration talaga ng simbahan ay hindi agad sa pagpaparami ng mga miyembro, kung hindi sa pagpapatibay sa mga kaani. Amen? So, the goal is for the members to be strong and to mature in their faith. Kaya bilang conclusion and application, Ephesians 4:1-16
calls us to live worthy of our calling by 1. Pursuing unity in love and humility. 2. Standing firm on the unshakable foundation of gospel truth. 3. Using our gifts for the building up of the church. And 4. Growing toward maturity with Christ as our goal. Diyan po sa ating conclusion at application, pag-isipan po natin yan mga kapatid. How can you pursue unity in love and humility if you are not part of a local congregation? Importante, no? Kaya po, ang online is just an alternative. Online worship is just an alternative. Hindi po nakakalago ng husto yun. Pag paminsan-minsang absent ka at merong opportunity to worship online, then do it. Pero wala pong iglesyang online. Po. We need to be part of an existing local congregation and be united with the fellow believers. Second, standing firm on the unshakable foundation of the gospel truth. Linggo-linggo dapat sa bawat aral at opportunity may matutunan, dumalo tayo. Huwag niyong sayangin ang mga kaloob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Hindi magtatagal yan. May mga pagkakataon na titigil ang lahat. At pag tumigil, baka doon natin ito kasabikan. Hindi palibahalan niyo mga kapatid. Minsan tayo mga Pilipino, ubos-ubos biyaya. O kaya, nandyan naman yan. Hindi naman yan mawawala. No? Pero darating yung panahon, pag nawala yan, saka nyo hahanapin. Kaya kung ang pastor nyo walang sawa, walang tigil sa pangangaral, samantalain nyo. Dahil para sa inyo yan, para kayo matuto. Huwag nyong baliwalain. Minsan nga ito, hindi ko na rin maintindihan ng ibang miyembro eh. Pag ang pastor isang beses, isang linggo lang mag-sermon, sabihin tamad. Pag araw-araw naman, sasabihin naman, nakakasawa naman. Hindi ko na alam kung saan kayo lalagay. Mga kapatid. Pero ako po, alam ko ang aking calling, alam ko ang pagkatawag sa akin ng Panginoon, I am using my gift for the building up of the church. At alam ko na ang Diyos, pinagkatiwalaan ako na maging instrumento ng pangangaral. At ito'y kaloob na ibinigay sa akin. Kailan ako titigil? Pag pinatigil na po ako ng Panginoon. Because I know we need to grow towards maturity. Amen? Now, let us give some reflection questions. 1. Am I contributing to unity or division in my church? Nakakadagdag ba ako sa pagkakaisa o isa ako sa tagagiba at tagahati ng simbahan? Pangalawa, have I identified and am I using the spiritual gifts Christ has given me? Third, how am I helping others grow toward Christ-likeness? And fourth, am I maturing in my faith, doctrine, and love? Wala pong ibang makasasagot niyan kundi kayo. Pero magandang gamitin nyo rin ang mga reflection questions na yan sa inyong mga Bible studies, pag-aaral ng salita ng Diyos. Pwede nyo gamitin ang mga videos na ito ng Tinig ng Pag-asa. Maraming salamat. I urge you to continue with your work, no? And live worthy of your calling. Manalangin po tayo. Lord, we thank you for your calling and for calling us into one body, in one spirit, in one hope, and in one Lord. Lord, help us to walk worthy of that calling. Kindly forgive us when we cause division. Equip us to serve one another with the gifts you've given us, and grow us in maturity that we may reflect the fullness of our Lord Jesus Christ and build up His body in love. This we ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Magandang araw po. Happy Monday everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Dito po sa Tinig ng Pag-asa.